pag-usapan natin itong 20 pesos per kilo na bigas. Okay, ito syempre isa to sa mga target ng mga Duterte laban kay BBM. Pero iset aside natin itong issue ng mga Duterte laban kay BBM. 20 pesos no per kilo. Campaign promise niya ito pero later on this was clarified na aspiration. Okay. Ang tanong, Attorney Claire, how sustainable is this? 'Di ba ni-roll out na ito sa pilot project sa Visayas. Yung sustainability nito, 20 pesos per kilo. Financial or yung Yes. supply? Financially. Kasi heavily subsidized na ng gobyerno, 'di ba? Para may ibaba mo to 20 pesos per kilo yung bigas. At hindi siya, syempre select, 'di ba? Kaya may pilot areas. Can you talk about the sustainability of this program? Pinag-usapan kanina yan at sa kanilang pagkukompute, okay, kakayanin hanggang December. Ito, This year. isang taon to. Yes. So, maganda ang supply at may paparating pa na supply. Kaya kailangan na rin talagang ibenta siya, unang-una, para makinabang yung taong bayan. And at the same time, makabili. Kasi maraming paparating. Maganda po kasi yung ani ng mga farmers ngayon. So, yung NFA nga ang nakukulangan ng storage for that. So, kailangan natin talaga magbenta sa tao para mapakinabangan din nila. And at the same time, makinabang din yung farmers. So, kung supply, financial, kakayanin. Base sa kanilang pag-aaral. So, mas maganda nga daw, kaya lang kasi ngayon, ang ibebenta ng 20 pesos ay galing sa local farmers. So, sa darating ng mga panahon, hindi natin alam kung local farmers lang ang panggagalingan. Baka dumating din yung import, no? Mga imported na rice. Sabi nga ni Secretary Kiko, ngayon, mas masarap mag-import because mura ang bigas. So, kung ita-target natin, kaya lang marami kasing supplies ang local farmers eh. So, parang ngayon, sapat yung supply. Pero talking of sustainability, so ang assurance until December. Pero between now and December, gaano karaming projected na makikinabang dito? And number 2, gaano kalaking gagastusin ng gobyerno in terms of subsidy para manatiling ganito yung presyo per kilo ng bigas that will be sold to a select segment of our population? Actually, kanina na pag-usapan, ilang families ba, hindi ko na yata nasulat, pero as of now, ito yan hindi ko mabibilang pero marami kasi. Sa Kadiwa kasi, okay, vulnerable sectors lang. Kasi dapat, for all, sana, yun yung unang plano. Pero na-check kasi nila na yung sistema, alam mo yon, ayaw nila mangyari yung biglang dagsa ng tao. Tapos, kulang yung sistema. Kasi ngayon, di ba, yung P29 na ibinebenta sa vulnerable, meron ng sistema to eh. Meron na itong mga listahan. So, yung P29 ngayon, na binebenta sa vulnerable, yun yung ipapasok sa Kadiwa na P20. So, kung vulnerable sectors pa rin yan, madali na kasi may sistema na siya. Okay, kasi pilot pa lang eh. So, kailangan iayos. Ngayon, pero yung sa LGU, okay, may mga nagsasabi kasi bakit hininto. Ito nag-aano na naman sila eh. Nag-fake news na naman sila. Hininto daw dahil hindi kaya. 1 day lang yan. Doon sa mga nag-fake news, kaya po hininto because may COMELEC na ban. So, wag muna. Hindi pwede sa LGU. So, kung hindi pwede sa LGU, might as well sa Kadiwa kasi wala pang exemption. So, wag, kasi parang ganito eh. Tingin ko sa lugar na naman ni VP Sara eh, na isang araw lang yan, binubudol niya yung mga tao. That's not true. Wala lang pong permiso from the COMELEC. Kaya mag-i-start basta after the elections, mag-i-start na po yan. Ulit. So hindi siya nakakuha ng exemption sa local level? Oo. So, kahit maraming supplies, syempre kailangan sumunod kung ano sasabi ng COMELEC para wala nang maging issue. So, hindi totoo na walang supply. So, wag po kayo maniwala sa fake news. So, yun. Pero sabi ko nga, ang projection, nakita talaga, napag-alala naman na kaya po hanggang December, taon na to, saka sa supply. So, walang magiging problema.
Bilang panghuli 'no, hindi ba ito yung ano, kasi may dating na baka naman pilit ito para lang masiguro na ito, yung pangako ko nagkatotoo na, meron ng ₱20 per kilo na bigas. Hmm, Pero hindi naman siya long term, 'di ba? Puwedeng matapos ng December, puwedeng ma-extend by another year. And number two, yung una kong tanong 'no, hindi ba pilit mm, ito para masabi lang na na-comply na or na-achieve na yung kanyang ipinangako? And mm. number two, napag-aralan po ba yung impact na ito? Kung magkakaroon ba talaga ito ng impact o long-term dent dito sa presyo ng bigas? Kasi i-cannot yung ano, yung lived experience ng mga makikinabang. Talagang makakabili sila sa mas mura. Pero yung wider population, hindi naman sila makikinabang sa ganyan, di ba? Mm, But at the same time, magkakaroon ng malaking subsidy yung mm. gobyerno. Hmm. Kasi ganito, isa siguro sa impact, ang magandang naging epekto nito especially sa market, kasi 'di ba sa kadiwa medyo mura, may 33 'di ba? Hmm. So yung nasa market mismo, may nakikita kasi yung mga tao na nakakabili sa kadiwa ng 33, minsan sumasabay yung sa market, yung sa mga palengke na ganitong presyo. So kung titignan niyo, hindi po lahat ng bigas ngayon gano'n kamahal. Kasi nakikita nila na, uy, ang kadiwa, may mura do'n. So do'n pupunta yung tao. Kasi yung halagang 33, 43, 35, and 33, pwede yan for all eh. Ang P29 lang na ginawang P20, yun yung vulnerable. So Hmm. maraming taong pwedeng makinabang sa kadiwa since nakita ito, sabi nga ni Secretary Kiko, may binaba rin na presyo ng bigat doon mismo sa mga palengke. So, siyempre mas maganda 'pag ganito, 'di ba? 'Pag nakikipag-compete sila dahil may mas mababa, mas gaganda, yung choice, 'di ba? So, yung tao instead na iangat, 'di ba, yung presyo nila, puwedeng sumabay dun sa mas mababa para mabilhan. Meron pa nga daw 32, sabi ni Secretary Kiko, eh. So, tingin ko yun yung isa sa naging maganda kung mababa yung presyo ng bigas. And sabi nga natin maganda kasi yung supplies. Yung supply ngayon maganda. So, kaya nakakaya itong programang 'to.